Ang Pilipinas, na kasama sa top 40 na most beautiful country in the world, ay kilala bilang isang tropical na paraiso, pinagpala sa nakakabighaning kalikasan. At hindi lang ito isang bansa na may nakakahangang ganda ng kalikasan. Sagana din ito sa mga nakakamanghang tagong-yaman na bahagi ng kasaysayan na naghihintay lamang na masilayan, mga artifacts na naglalarawan ng pagkakakilanlan at kasaganahan ng Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang bahagi ng kasaysayan na iilan lang ang naitala. Tampok natin ngayon ang 8 pinakamahalaga at pinakaimportanteng kayamanan na nadiskubre sa Pilipinas. Ang mga gintong pamana ng ating mga ninuno na nagpapatunay ng pagiging taliwas sa naging bansag sa atin ng mga Kastila bilang mga Indio o mga mangmang. Ang mga kayamanan na naglalarawan kung gaano nga ba kayaman ang Pilipinas noon. Isang sulyap sa kung sino o ano tayo bago pa man dumating dito si Ferdinand Magellan. Ang Agusan image na mas kilala sa Pilipinas sa tawag na Golden Tara ay ang 2 kilo na 21 karat gold na may taas na 7 pulgada na estatwa na natagpuan noong 1917 ng isang babaeng manobo sa Wawa River sa Esperanza, Agusan del Sur. Tinago ng babaeng manobo ang artifact na unang itinuring na manika at kalaunan ay itinuring na diwata na tagapangalaga ng kalikasan hanggang sa mapasakamay ito ng nooy gobernador ng Agusan na si Blas Baclagon, kaya tinawag ang artifact noon bilang buwawan ni Baclagon o Gold of Baclagon. Pero ayon naman kay Constancia Geral, ang apo ni Belay Campos ang nakadiskubre ng Golden Tara sa Wawa River, ninakaw umano ang artifact na nadiskubre ni Belay Campos na nakalagay lang umano sa altar ng maliit na bahay nito, hanggang sa nabalitaan na lang nila na nasa kamay na ito ng gobernador. Taong 1980 nang ipinakita ito ng gobernador kay Henry Audley Beyer, isang American anthropologist at kilalang founder member ng Anthropology Department ng University of the Philippines, pati na rin sa pagiging honorary curator ng National Museum of the Philippines. Ayon dito, ito umano ang pinakamaganda at nakakahangang solong tuklas na nagmula sa arkeolohiya ng Pilipinas. Sinubukang kumbinsihin ni Audley Beyer ang gobyerno ng Pilipinas na nooy nasa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Amerika na bilhin ito para sa National Museum of the Philippines. Pero nabigo ito dahil wala umano sapat na pondo. Ang sumunod na nagmay-ari nito ay ang Agusan Coconut Company, kung saan nagkaroon ng pagkakautang si Baclagon, hanggang sa nakarating na sa mga importanteng tao ang tungkol sa Golden Tara, at kabilang dito si Louis Wood, ang asawa ng American Governor General ng Pilipinas na si Leonard Wood, sa takot di umano na baka tunawin ng Golden Tara dahil sa halaga ng ginto nito. Nagsagawa ito ng fundraising campaign para mabili ang gold artifact, at kasama dito ang curator ng Chicago Field Museum na si Faye Cooper Cole. Tagumpay nitong nabili ang Golden Tara noong 1922 sa halagang 4,000 pesos, katumbas ng humigit kumulang 1 milyon sa pera natin ngayon, at sa parehong taon din na iyon ay dinala ito sa United States at nilagay sa Field Museum of Natural History sa Chicago, kung saan ito nakadisplay hanggang sa ngayon. Naging ugat ito ng hindi pagkakasundo ng mga Pilipino at Amerikano sa maraming taon, dahil sa kagustuhan na maibalik sa Pilipinas ang itinuturing na national treasure ng Pilipinas na hindi naiulat sa panahon ng pagkakadiskubre at ipinagbili sa mga Amerikano sa panahon ng krisis sa Pilipinas at panahon ng nasa ilalim pa ng pamahalaang kolonyal ng Amerika ang Pilipinas. Base sa halaga ng ginto ngayon, ang ginto ng Golden Tara na likha pa noong 9 to 10th century AD ay nagkakahalaga ng mahigit 9 million pesos kung tutunawin. Pero para sa mga Pilipinong naghahangad na maibalik ito sa Pilipinas, ay walang katumbas na halaga ang itinuturing na isa sa most important archaeological discoveries in the Philippines, at itinuturing na kayamanan ng Pilipinas
na nagpapatunay ng pag-iral ng isang sibilisasyon sa Pilipinas bago pa man ito madiskubre ni Magellan noong 16th century. Pero dapat nga ba natin itong hangarin na maibalik sa Pilipinas? O magpasalamat na hindi ito natunaw at napunta sa pangangalaga ng ibang bansa? Ang Butuan Ivory Seal na kasalukuyang nasa National Museum of the Philippines ay isang selyong pantatak na gawa sa garing o ivory na nagmula pa noong 9 to 12th century. Natagpuan ito noong 1970s ng mga pot hunters sa Ambangan Libertad sa Butuan, Agusan del Norte. Sa selyo, nakasulat ang salitang Butban sa estilo ng Kawi, isang sinaunang lengguwahe sa Bali at Java, Indonesia. Ang salitang Butban naman ay ang pinagpalagay na Butuan. Ang selyong ito ang ginagamit sa mga dokumentong kailangan sa pangangalakal at kabilang sa patunay na ang Rajahnate of Butban, ang syudad noon na bantugan sa buong Pilipinas sa pagkadalubhasa sa ginto at paggawa ng bangka na ngayon ay tinatawag ng Butuan, ay naging mahalagang sentro ng kalakal at komersyo sa northeastern Mindanao mula pa noong 10th century, bago pa makarating si Magellan sa Pilipinas. Kabilang din sa mahalagang nadiskubre dito ay ang Butuan Silver Peleograph na kilala din sa tawag na Butuan Silver Strip na nagmula pa noong 12th to 15th century. Nadiskubre ito ng mga archaeologist ng National Museum of the Philippines na kasama ng bangkay sa loob ng kabaong na gawa sa kahoy. Nadiskubre din sa lugar ang mga ginto at higit 100 peraso ng mga kagamitan na pangproseso ng ginto. Nangangahulugan na isang malawak na industriya ng ginto ang matatagpuan dito, 1000 taon na ang nakakaraan. Ang maitom anthropomorphic burial jar ay ang 28 inches na taas at may lapad na 14 inches na gawa sa luwad na sisidlan ng pangalawang libing na nagmula pa sa Metal Age ng 190 BC hanggang 500 AD. Nadiskubre noong 1991 habang nagsasagawa ng Pacific War treasure hunting ang archaeological team sa Ayob Cave na ngayon ay tinatawag ng Pinol Cave sa coastal area ng Barangay Pinol, Maitom, Sarangani Province sa Mindanao. Mula sa pangalan nito na anthropomorphic na nangangahulugan ng isang bagay na anyong tao o may katangian na tulad ng isang tao, ang maitom anthropomorphic burial jar ay naglalarawan ng mga katangian ng mga unang nanirahan sa Mindanao 2,800 hanggang 1,000 years na ang nakakaraan. Sa panahon na pangkaraniwang tradisyon ang matitalyeng proseso ng paggamit ng luwad na sisidlan bilang pangalawang libingan ng mga pumanaw. Inilalagay dito ang mga nilinisan ng mga buto ng mga pumanaw mula sa unang libingan nito at karaniwang matatagpuan sa mga kuweba malapit sa baybayin o di naman kaya ay sa mabuburol na lugar. May hahalin tulad man ito sa nadiskubring burial jars na Kulaman Plateau sa Southern Mindanao at sa iba pang excavation sites sa Pilipinas. Pero ang kakaiba sa maitom anthropomorphic burial jar ay kung paano nito inilalarawan ang katangian ng mismong pumanaw. Binibigyan din ito ang iba't ibang paniniwala at kaugaliang pangkultura. Idineklarang National Cultural Treasure at kasalukuyang nasa pangangalaga ng National Museum of the Philippines. Ang Manunggul jar ay isang secondary burial jar na nahukay sa Neolithic burial site sa Manunggul Cave, isa sa mga kuweba sa Tabon Caves sa Lipon Point sa Palawan. Kilala ang Tabon Cave bilang naging tirahan ng mga taong Tabon, ang pinaniniwalaang isa sa pinakaunang tao na nanirahan sa Pilipinas. Bantugan din ito bilang isang jar burial site na may kasamang mga artifacts na nagmula pa noong 2,300 hanggang 50 BC. Sa Chamber A naman ng Manunggul Cave, nadiskubre ang Manunggul jar ng anthropologist na si Robert Fox, kasama ang mga pangkat ng mga archaeologist noong 1964. Kasama nito ang mga buto ng tao na balot sa pulang pintura, isang sagradong kulay para sa mga grupo ng tribo at mga bracelet. Isang kaugalian
na may hahalin tulad ng nakaugaliang paglilibing ng mga Egyptian. Ang manunggol jar na makikita din sa pera natin na 1,000 peso na bill at may sukat na 66.5 by 51.5 cm ay ginamit para protektahan ang labi ng pumanaw. Tinatayang 2,700 years na ang nakakaraan. May figura ng dalawang tao sa isang bangka na kumakatawan sa mga kaluluwa papunta sa kabilang buhay. Ipinapakita nito ang mataas na pagpapahalaga sa kultura ng pinaniniwalaan ng ating mga ninuno, tulad ng paglalakbay ng mga kaluluwa sa mga ilog at dagat, sakay ng bangka, papunta sa kabilang buhay. Bukod dito ay binubunyag din ito ang mataas na antas ng kahusayan ng mga sinaunang Pilipino pagdating sa paggawa ng palayok, na ayon pa kay Robert Fox, ang nakadiskubre nito ay maaaring wala itong katulad sa Southeast Asia. Itinuturing itong masterpiece of Philippine ceramics at most impressive work of ancient pottery in the Philippines. Kinilala bilang isa sa finest Philippine pre-colonial artworks ever produced at isang national treasure ng Pilipinas. Kasalukuyang matatagpuan sa National Museum of Anthropology at kabilang sa pinakasikat na exhibit doon. Nagsisilbing buhay na alaala ng mayaman na kasaysayan at kultura ng Pilipinas bago pa man dumating si Magellan. Ang uton called Death Mask ay nadiskubre noong June 5, 1967 sa Katagman na ngayon ay tinatawag ng San Antonio sa uton Iloilo ng mga National Museum anthropologist na pinamunuan ni Dr. Alfredo Esguerra Evangelista, isang archaeologist, at Dr. Felipe Landa Jocano na isang anthropologist. Natagpuan ito na nakatakip sa mukha ng isang bangkay. Ang pantakip sa mata ay may haba ng 13.3 cm, 2.5 cm naman ang lapad at bigat na 3.16 grams. Ang pantakip naman sa ilong ay may haba na 16.3 cm, may lapad na 5.5 cm at bigat na 3.09 grams. Ang uton called Death Mask ay nagmula pa noong late 14th hanggang early 15th century, ang panahon kung saan ang ginto ay matagal ng bahagi ng buhay ng mga sinaunang Pilipino, mula pagkapanganak hanggang kamatayan. Bahagi ito ng nakaugalian sa paglilibing. Nagsisilbi itong mutya laban sa masasamang espiritu na gustong manahan sa pumanaw na katawan ng tao. Pinaniniwalaan na ang kinang ng ginto ang magtataboy sa masamang espiritu. Nauugnay din ang ginto sa estado sa lipunan at mataas na katungkulan ng pumanaw. Bukod sa gintong pantakip sa mukha, sinasamahan din ito ng mga gintong palamuti sa damit, gintong kagamitan, alahas at mahahalagang gamit ng pumanaw. Isa ito sa mga funerary gold mask na natagpuan sa prehistoric graves sa Pilipinas, tulad na Cebu Death Mask na nadiskubre sa La Independencia site sa Cebu City at funerary mask sa Butuan, Agusan del Norte. Ang uton mask ay kabilang sa National Museum Collection at idineklarang isang national cultural treasure. Ang Bolinao Skull ay isang archaeological discovery na nahukay ng mga archaeologist ng National Museum of the Philippines sa Balingasay Archaeological Site sa Bolinao, Pangasinan. Kabilang ito sa nahukay na 67 na piraso ng bungo na may kasama din ng mga ceramics na nagmula pa noong early Ming Dynasty ng China na umiral noong 1368 hanggang 1644. Pero ano nga ba ang kakaiba sa pinansagan na Bolinao Skull? Sa mundo ng modern archaeology, ang Bolinao Skull ay itinuturing na nakakaintrigang tuklas na nababalot ng misteryo at talagang katangi-tangi. Taglay nito ang mahahalagang kaalaman at ang posibilidad na maunawaan ang naging kultura ng mga katutubo sa mga tribo ng Pangasinan kung saan ito natagpuan. Itinuturing na bukod tanging tuklas dahil sa gintong dekorasyon sa ngipin nito, nakahawig ng kaliskis ng isda na may sukat na 10 mm ng lapad at 11.5 mm ang taas. Nang sinuri ay napag-alaman na nagmula pa ito noong 14th at 15th century AD. Tinatayang humigit kumulang 700 taon na ang nakakaraan.
at sa 51 na libingan na nahukay sa bulinaw, 8 lang ang may taglay ng ginto sa ngipin. Pukaw pansin din sa mga scientist ang naiibang dekorasyon ng ginto sa ngipin. Dapat malawak ang kahusayan at kaalaman para makagawa nito, na maaaring napakasakit din dahil ayon sa naging pagsusuri, napag-alaman na maaaring binutas ang mga ngipin nito dahil sa nakitang mga bakas ng butas sa ngipin na naglalaman ng ginto at kawad. Ang pagkakadiskubre ng Bulinaw Skull at ng iba pang mga bungo sa Bulinaw, Pangasinan ay nagpapaalala sa kasaysayan ng mga katutubo sa Pilipinas. Ayon pa nga sa naisulat ni Antonio Pigafetta, isang Italian explorer na kasama ni Magellan sa expedition, nang makipagkita umano ang mga ito kay Rahasyawi ng Butuan, inilarawan ang pagkakaroon nito ng 3 maliliit na bilog ng ginto sa bawat ngipin na nagmumukhang parang napapalibutan ito ng ginto. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, naging common practice na ang paglalagay ng dekorasyon sa ngipin. Sa sinaunang panahon, ang pagkukulay ng ngipin gamit ang ugat at mga halaman ay naging simbolo ng katanyagan at kagandahan. At sa paglipas ng panahon, ay nakaugalian na rin ang paglalagay ng ginto sa ngipin na simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. At sa naging pamamaraan ng paglagay ng ginto sa ngipin, masasabing simbolo din ito ng katapangan. Kasalukuyang nasa pangangalaga ito ng National Museum of the Philippines at matatagpuan sa National Museum of Anthropology sa Manila. Ang Laguna Copperplate inscription ay isang 20 by 30 cm na tanso na may nakaukit na sulat. Natagpuan noong 1987 sa Lumbang River malapit sa Laguna de Bay ni Ernesto Lehisma habang naghuhukay ng buhangin para gawing konkreto. Inisip na baka may mataas na halaga ito kaya inilapit niya ito sa isang antique dealer, pero bigo itong makakita ng buyer hanggang sa ipinagbili na lang ito sa National Museum of the Philippines sa halagang 2,000 pesos. Sa tulong ni Anton Posma, isang Dutch expert sa ancient Philippine scripts at Mangyan writing, katuwang ang mga kapwa-ekspertong mga kaibigan na pag-alaman na isa itong opisyal na dokumento ng acquittance certificate o katibayan ng pagpapawalang utang mula sa pinuno ng Tondo sa pinaghalong wika ng Sanskrit, Kawi o Old Javanese language sa Indonesia, Old Malay at Old Tagalog. At kung isasalin sa wikang Tagalog, ito ang nakasulat dito. Mabuhay, taong Syaka 822, buwan ng Waisaka ayon sa Aghamtala, ang ika-4 na araw ng pagliit ng buwan, Lunes. Sa pagkakataong ito, si Dayang Angkatan, 10 ng kanyang kapatid na nagngangalang Buka, na mga anak ng kagalang-galang na sinamwaran ay ginawaran ng isang kasulatan ng lubos na kapatawaran mula sa punong pangkalahatan sa Tundon sa pagkatawan ng punong kagawad ng Payla na si Hayadewa. Sa atas na ito, sa pamamagitan ng tagasulat, ang kagalang-galang na sinamwaran ay pinatawad na sa lahat at inalpasan sa kanyang utang at kanyang mga nahuling kabayaran na 1 kati at 8 suwarna sa harapan ng kagalang-galang ng punong kagawad ng puliran na si Kasumuran sa kapangyarihan ng kagalang-galang ng punong kagawad ng Payla. Dahil sa matapat na paglilingkod ni Namwaran bilang isang sakop ng puno, kinilala ng kagalang-galang at batikang punong kagawad ng Benwangan ang lahat ng nabubuhay pang kamag-anak ni Namwaran na inangkin ng puno ng Diwata na kinatawan ng puno ng Medang. Sa Makatwid, ang mga nabubuhay na inapo ng kagalang-galang na sinamwaran ay pinatawad na sa anuman at lahat ng utang ng kagalang-galang na sinamwaran sa puno ng Diwata. Ito kung sakali ay magpapahayag kanino man na mula ngayon kung may taong magsasabing hindi paalpas sa utang ang kagalang-galang. Ang nabanggit na petsa na taong Syaka 822 buwan ng Waisaka ayon sa Aghamtala, ang ika-4 na araw ng pagliit ng buwan ay katumbas ng Monday, April 21, 900 sa Julian calendar. Ito na ang earliest written document na natagpuan sa Pilipinas at ang oldest document ng Pilipinas. Mabanggit din dito ang ilang bayan na nanatili pa rin sa kasalukuyan tulad ng Tundon,
na ngayon ay Tondo sa Metro Manila, ang 3 lugar sa Bulacan na Paila, Puliran o Pulilan at Binwangan, maging ang Dewata o Diwata malapit sa Butuan at ang Medang na maaaring ang Medan ng Sumatra, Indonesia. Nabanggit din ang pangalan ng anak ni Namwaran na si Buka na maaaring may kaugnayan din sa pangalan ng lugar na Gatbuka sa Bulacan. Ang nabanggit naman na isang kati at 8 suwarna ay katumbas ng 865 grams ng ginto na katumbas ng 4 million pesos sa pera natin ngayon. Ang Laguna Copper Plate ay isa sa mangilan-ngilan lang na artifacts na mayroon tayo na mula pa sa pre-colonial period o ang panahon bago pa dumating ang mga Kastila, Amerikano at Hapon sa Pilipinas. Isang written document na higit na mas matanda pa at mas komplikadong sistema ng pagsusulat kaysa sa baybayin. Patunay ng naging kultura at kaalaman sa pagbabasa at pagsusulat bago pa man dumating ang mga Espanyol na itinuring tayong bilang Indio o mga mangmang. Ang Laguna Copper Plate na itinuturing na National Treasure ay matatagpuan sa National Museum of Anthropology sa Manila. Taong 1981, isang napakapambihirang diskubre ang nangyari sa probinsya ng Surigao na nagmarka ng isang makabuluhang sandali sa pagkilala ng mayaman na pamana ng kultura ng Pilipinas nang mahukay dito ang bulto ng kayamanan ng pre-colonial gold artifacts. April 17, 1981, nang aksidenteng matamaan ang isang metal na bagay nang minamaneho ni Berto Morales, ang NOI operator ng bulldozer, ng isinasagawang reclamation project sa Magroyong, Surigao del Sur. Nang bumaba ito para alamin, ay namangha ito sa hindi ordinaryong kayamanan na bumungad sa mga mata nito. Nang mapagtanto ang napakapambihirang tuklas, isinilid ito sa sako, saka pinatungan ng mga saging para hindi ito mapansin ng mga kasama at inuwi sa bahay. Dahil sa kakulangan sa kaalaman kung paano ang gagawin dito para magkapera, ipinagkatiwala niya ito sa isang pari sa paniniwalang magiging safe ang mga ginto dahil nasa mabuting kamay ito. Kasabay ng paghahanap ng buyer ng ginto ay kumalat din ang balita sa pagkakadiskubre. Naging target din si Morales ng mga masasamang loob dahil dito ay napilitang lumipat si Morales sa Dumaguete at magpalit ng pangalan. Makalipas ang ilang taon ay bumalik ito at nalaman nito sa pari na wala na umano ang mga naiwan nitong ginto pati na rin ang pera. Sa parehong taon ng pagkakadiskubre, dinumog din ng mga tao ang lugar ng Magroyong sa pag-asang makahanap din ng ginto. Ang mga nadiskubre ng Morales at ng iba pa sa Magroyong ay napunta sa iba't ibang lugar. Karamihan dito ay pinagpira-piraso at tinunaw ng mga treasure hunter. Para sa mga ito, nakikita lamang ng mga ito ang ginto at ang katumbas na pera ng ginto. Hindi alintana ang nakapaloob na kahalagahan na bahagi ng ating kasaysayan. Bagamat napunta man sa iba't ibang buyer, sa paglipas ng panahon, marami dito ay napasakamay din ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nooy pinamunuan ni Governor Jaime Laya na isang masugid na art collector. Ang iba naman ay nabili ni na Cecilia Locsin at ng asawa nitong si Leandro Locsin, isang national artist sa architecture at isa ring masugid na art collector. At kalaunan, ang mga collection ng mga Locsin ay ipinahiram sa Ayala Museum para masilayan sa publiko ang mga naisalbang gold artifacts ng Pilipinas sa pagkatunaw o di naman kaya ay sa pagbenta sa halaga na katumbas lamang ng ginto. Ang malungkot na kapalaran na kadalasang sinasapit ng karamihan sa sinaunang Philippine treasures. Kabilang sa nadiskubre ni Berto Morales na binansagan na Surigao Treasure na nagmula pa noong 10th to 13th century ay ang 9.2 by 17 cm na bowl na nasa pangangalaga ng Ayala Museum. Ang gold balance scale na nasa pangangalaga ng Ayala Museum na maaaring dating pag-aari ng mayaman na mangangalakal at gold weighing scale pan na nasa pangangalaga ng Bangko Sentral. Ang waistcord weights na nagsisilbing dekorasyon at pabigat sa mga itinataling kordon sa baywang ng mga tao noon at kasalukuyang nasa pangangalaga ng Bangko Sentral. Ang kamagi na may haba na 453 cm
na binubuo ng 12 magkakadugtong na kwintas na may halos 15 feet ang haba at bigat na halos 1.5 kilo. Ang bilang ng kwintas at kalidad nito ang naging simbolo ng antas at yaman ng nagsusuot at kasalukuyang nasa pangangalaga ng Bangko Sentral. Ang 12.3 by 7.3 cm na golden image ng Kinari, isang nilalang na nagmula sa Hindu at Buddhist mythology na may parteng katawan ng tao at parteng katawan ng ibon na pinaniniwalaang mula sa Himalayas. Ang 564 grams ng gintong sinturon na nasa pangangalaga ng Ayala Museum. Isa pang sash na nasa pangangalaga ng Bangko Sentral. Ang 4 na kilo na gold chain na Hindu Upativa o Sacred Thread na nasa pangangalaga ng Ayala Museum. Una itong inalok ng dealer sa Bangko Sentral noong 1983 to 1984 sa halagang 4 million pesos pero hindi ito binili dahil overpriced di umano ito at kalaunan ay inalok sa mag-asawang Locsin sa bahagyang mas mababang halaga pero hindi bababa sa 3 milyon. Sa kasalukuyan, ang katumbas na halaga ng ginto nito ay nasa humigit kumulang 18 million pesos. Sa ginto lang ito. Wala pa dito ang nakapaloob na pinanggalingan nito at ang kabuluhan nito sa kasaysayan na nagpapalaki ng halaga nito na maaaring mas mataas pa sa material value. Ang Surigao artifacts na itinuturing na pinakamagandang uri ng ginto ay tinaguriang earliest known collection na may makabuluhang kahalagahan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga gintong pamana ng ating mga ninuno na nagpapakita ng mataas na antas ng kaalaman sa paggawa ng mga sinaunang Pilipino. Pinagtitibay din ito ang isang illustration sa isang 16th century manuscript na Boxer Codex na naglalarawan sa ating mga ninuno na parang Christmas tree sa palamuti. Patunay na minsan sa mga pulong ito, bago pa man ito binansagan na Philippine Islands ay nanahan ng isang maunlad at sopistikadong lipunan o mga tribo. Isang sulyap sa Golden Age ng Pilipinas, daang-daang taon na ang nakalipas bago pa ang pagdating ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Taliwas sa pinalabas ng mga Kastila na natagpuan nila tayong mga mangmang at walang alam.